Hi mga master! Welcome back sa channel ko. Ako nga pala si Ken at sa vlog na ito tatalakayin natin ang mga simple pero effective na financial tips na makakatulong sa inyong makapag-ipon, makapag-invest at mapabuti ang inyong financial life. Kung gusto mong mas maging financial savvy, make sure na mag-subscribe, hit ang bell icon at samahan mo akong matuto. Tara, simulan na natin. Kung naghahanap ka ng magandang investment option sa Pilipinas, narito ang 5 financial tips na makakatulong sa iyo. Number 1, stock market. Ang stock market ay isang popular na option para sa mga naghahanap ng mataas na returns. Kung gusto mo mag-invest sa stocks, mahalaga ang mag-research at maglaan ng oras upang matutunan kung paano ito gumagana. Pwede ka magsimula sa mga large cap stocks o blue chips companies na kilala sa pagiging stable at may magandang track record. Maaari ka rin magsimula sa pag-i-invest sa stock market sa pamamagitan ng online platform katulad ng Call Financial or MyTrade katulad ng ginagamit ko. Siguraduhin lang na handa kang tanggapin ang mga volatility ng market. Number 2, mutual funds. Kung wala ka pang sapat na oras o kaalaman para mag-invest ng direkta sa stocks, maaari mong subukan ang mutual funds. Ang mga ito ay managed by professional fund manager at nagbibigay ng diversified portfolio. Meaning, spread out na ang iyong investment sa iba't ibang stock, bonds, or other assets. Magandang option ito kung gusto mong magkaroon ng exposure sa iba't ibang sektor pero hindi mo kayang mag-manage ng individual investment. 3, real estate. Ang pag-invest sa real estate ay isa sa mga matatag na paraan para mapalago ang pera dito sa Pilipinas. Maaaring bumili ng property long-term value appreciation o kaya ay mag-invest sa rental properties para magkaroon ng passive income. Sa mga bagong developers na nag-aalok ng pre-selling properties, makakakita ka ng opportunities kung saan mas mababa ang presyo at posibleng tumaas ang halaga sa paglipas ng panahon. Pero mag-ingat sa mga scams at siguraduhin na tapat at trusted ang developers. Number 4 sa ating listahan, government bonds, treasury bonds. Kung naghahanap ka ng safe investment option, maaari kang mag-invest sa government bonds. Ang mga bonds na ito ay relatively low risk at dahil dito, hindi man mataas kumpara sa stock market, pero siguradong babalik ang iyong principal plus interest. Magandang option ito para sa mga conservative investors na hindi kaya mag-take ng risk. At panghuli sa ating listahan, number 5, ang Kaiser 3-in-1. Ang Kaiser ay magandang option kung gusto mong protektahan ang iyong mga pinaghirapan o naipundar. Kung sakali magkasakit at kailanganin magpagumot sa ospital, may health card ka na magagamit at covered ka nito beyond 100 years old. At para maiwasan na maisangla o ipagbili ang mga assets mo, maganda din ang Kaiser bilang proteksyon sa iyong mga mahal sa buhay o sa iyong pamilya habang ikaw ay nag-i-invest at covered ka nito na 20-year life insurance. At dahil nga ito ay investment, maaari mo din itong maging retirement fund pagdating ng panahon. Ito ay simpleng paalala, bago mag-invest sa alinman sa mga ito, mahalaga na mag-research at magplano ayon sa iyong financial goals at risk tolerance. Kung kinakailangan, mag-seek ng financial advice mula sa mga eksperto. Katulad ko, 5 taon na ako sa propesyon na to para siguraduhin na ang investment na pipiliin mo ay angkop sa iyong sitwasyon. At ayan na nga mga master, sana nakatulong ang mga tips na ito para mas mapadali at mas mapabilis ang inyong pag-iipon ngayong 2025. Kung may mga karagdagang tanong o nais pa nating pag-usapan tungkol sa finances, mag-iwan lang ng comment below at pag-uusapan natin yan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang financial tips. Hanggang sa susunod na vlog, stay smart, stay strong, stay financially fit. Paalam!